Sa ngayon, my dear friends, masasabi talaga natin na mahirap na pagsamahin ang solid at saka makakamura. At saka since na pinahiram naman sa atin ni Mitsukoshi Santo Tomas Davao del Norte ang motor na to, this is the Euro motor EZ125, and marami tayong pag-uusapan dito sa bike na to, my dear friends. So para sa akin, ito na ata ang pinaka-cool na scooter na makikita mo ngayon kasi very daring siya. Stock wheels, color white. Meron siyang dalawang specs. Itong binablog natin ngayon is the 125i. It means it's an FI. Para meron din silang another spec na ubod pa rin ang ganda, pero yun lang, carbureted siya. Pagdating sa kanyang disenyo, nabudburan siya. Ang kanyang paint job, powder coated. And kung titignan nyo po, a slight of green. Then if you move, ayan na, magkakaroon siya ng purple or ng violet. Kung titignan mo yung kanyang forma, sabi mong kahawig siya ng Honda Beat at ng Honda Click. Sa kanyang handlebar banda, pumikinang ng green, tapos galawan mo ng konti, may slight purple and dark color. Tapos may fly screen din siya dito. Tibay din at saka maayos yung pagkakagawa sa kanyang side mirror. Take a look at that. Maayos naman yung pagkakayari. Gladly, para sa kanyang presyo, nabudburan din siya ng mga additionals like sa kanyang kaliwa, meron tayong park brake. Isa to sa makikita mong kanyang carbon finish or carbon fiber material na nakamat. Para sa akin, sa lungat siya or otherwise contrasty siya sa kanyang kulay na glossy, which is fine to be quite honest. Branding po tayo dito na Euro motor. Ito yung maganda sa kanya. Meron siyang DRL dito at saka dito. Dahil naka-LED siya, mas lalong pinaganda at saka mas lalong aggressive yung kanyang looks. Ang kanyang turn signals dito po banda, may hazard din siya. At saka kaya ako nasabi na mas aggressive siya tignan kasi yung kanyang side fairing. So may fins siya, may daluyan po tayo ng hangin dito. Is maganda, pero kapag tinitikan mo dito, ay no, parang pang MotoGP yung kanyang dating. Nilagyan talaga siya na additional dito sa part na to for the aerodynamics. Ganun din siya. And the fender, ayan, pumikinang talaga siya, which is much more beautiful looking. Hindi na necessary, pero nilagyan pa rin nila ng decals dito, which is para sa akin additional. Pero kung papapiliin ako, I'd rather go with everything like this without the decals. Pero paano mo ma-identify yung bike hindi nila lalagyan ng decals? Tignan nyo yung color combination sa kanyang design dito. Damn, is it a decal? No, it's not. Talagang magkakaibang parts sila and patusok yung kanyang styling dito sa part na. And additional locking mechanism on this part. Dito naman mapaglalagay ng face towel. It's a USB port, it's not a socket. Kaya hindi mo na kailangan magdala ng adapter kumbaga. And very spacious naman po kung titignan nyo. At least dalawang cellphone, kasyang-kasya. Meron din siyang hook dito, which is panalo para sa akin, para sa mga pinalengke nyo. May hexagon styling siya sa kanyang mga plastics, which is much more beautifully done if you're going to ask me. Naka manual key po tayo if you're going to check. Maganda din yung kanyang itsura. Try natin i-turn on since pinahiram naman sa atin. Ang kanyang display, colored po. Ito yung makikita natin. There's no buttons kaya wala kang makokontrol, just indications na meron siyang fuel gauge, meron siyang speed on this part, odometer on this part, and also ang kanyang RPM. Tignan nyo muna tong attention to detail nyo. Itong part na to. Wala lang, glossy, black piano siya. And I love it. I love the looks. At saka wala kang marereklamo sa bike na to kasi kung titignan nyo, pati din yung kanyang grips, hindi pinagdamot, maayos din. Usually kasi for its price point, makakahanap ka talaga ng grips na hindi maganda. And not just that, look at the design. May rough part dito just in case na gusto mo talagang yung tipong kapit na kapit. Warning lights available. And ang sequencing ng kanyang ilaw, ganito po tayo pag naka-off or kapag nagtitipid ka. DRL, ganito yung kanyang styling, then the main headlight. Pagdating naman sa kanyang high beam, ganito. The way meron tong hazard, you just have to do it like this. Another carbon plastic detail on this part naman, my dear friends. Dito naman, floorboard, simplistic, nothing to brag about, but still, they made it look legit.
Kayo na bahala kung gusto nyo palitan ng gusto nyo tipong mas magara at saka mas dashing ang kulay kumaga. Simplistic nga lang ang datingan ng kanyang seat, pero napapalitan naman to kung gusto mo pagandahin yung motorsiklo mo. Is okay lang naman, legit pa rin pagkakayari. And unlike its competitors, ito lang yung talaga yung masasabi kong talo siya, kasi nga medyo konti lang yung may lalagay mo na gamit dito. You cannot put a helmet on it, or otherwise put some small stuff, mga baon, pwede. Gas tank dito po nakasituate, at saka yung kanyang grab bar puti just like the wheels, at saka additional dashing color on this design, my dear friends. Ano, ganda ng kanyang itsura, kumikinang talaga, at saka kitang kita ka para kang nananalamin. Ang kanyang pillion peg, ayun, I believe so, manipis dito, yeah, yun po, pero at least matatapakan na maayos, yun naman yung okay sa kanya. And another carbon fiber plastic on this part. Additional sa kanyang design is meron siyang carbon fiber na heat guard. Maganda at saka pulido yung pagkakagawa sa kanyang tambucho. Mamamangha ka rin sa styling ng kanyang turn signal sa may likuran. Full LED po tayo. Ganda ng itsura. And pagdating sa kanyang brake light, ayan, panalo talaga eh. Pulido yung pagkakagawa, and this is something new. And madidistinguish mo siya sa ibang scooters. And on this part you can see center stand, side stand, at least may kickstarter siya aside from the starter button. Dalawang specs yung meron siya. Ito po naka fuel injected, 125cc po siya, air cooled, and ang kanyang maximum output 8.7 horsepower at 7,500 rpm, 9.5 newton meters at 6,000 rpm. It has a 6.5 liters gas tank. And hopefully, totoo yung nababasa ko sa kanyang specs, 56 km per liter po. Technically, you can long ride with this bike. May kukumpara mo siya sa maximum power ni Honda Beat. Pero ang kanyang timbang, 95 kilograms ang kanyang dry weight. So technically, kasing bigat niya talaga yung mga Honda Click. Ang kanyang seat height, 760 mm. Pag magagalit Sir John Ray, massive shoutout kay Sir John Ray. Link in the description tayo, siya yung sa sales. Ayan po, 5 flat. Abot naman po kayang 1 feet. Upuan na lang din natin. If you are 5'6" tall, ganito po yung makukuha natin. Ayun o, abot na abot. Flat feet. Komportable. City ride, pwede. Handlebar. Komportable. Lahat ng hinahanap mong comfort, if you are 5'6" tall, pwede. Ang kanyang length, 1,890 times width, 670 times height, 1,000 mm. Ang kanyang ground clearance, 110 mm po tayo. Scopic front fork tayo sa may harapan, sa may likuran. Naka mono shock po tayo with a single sided swing arm. Ganda ng itsura. Naka disc brakes po tayo sa kanyang harapan, sa kanyang likuran naman naka drum brake po tayo. The wheels, panalo para sa akin, isa sa pinakamagandang disenyo na mahahanap mo. And pareho silang naka Wanda tires. Tubeless po tayo dito, which is advantageous. Ang size sa kanyang harapan, 70, 90, 14. Sa kanyang likuran, 80, 90, 14 po tayo. So price wise tayo, isa sa pinaka-exciting part to kasi nga nabudburan siya ng specs, amenities, and whatnot. Pagdating dito sa disenyo, panalo din. 68,900 Philippine pesos po ang presyo nitong motorsiklo na to. Tsaka makukuha mo tong motorsiklo na to at a very low down payment, 3,500 Philippine pesos only. And sa kanyang 6 months, 13,265 Philippine pesos. Ang kanyang 12 months, 7,295. Ang kanyang 18 months, 5,305. Ang kanyang 24 months, 4,310, and ang kanyang 30 months 3,713, and ang kanyang 36 months 3,315 Philippine pesos. And may rebates tayo na 300 Philippine pesos if we pay on time or before the due date. May free helmet tayo, free tools, 1-year LTO registration, TPL insurance. It's time to end the vlog, and massive shoutout kay Mitsukoshi Santo Tomas, Davao del Norte, or Mitsukoshi Tibalog. Link in the description tayo kay Sir John Ray sa kanyang number, and dikit ko na lang din yung Facebook page ni Mitsukoshi Santo Tomas. See that exclamation point there? You need to go there.
Speak with the child near the gate. Where's the gate? That one.